Si Attorney Cristina Conte po ay hindi ordinaryong abogada. Yes. Abogada po siya ng Communist Party of the Philippines at ang kanyang operation ay para ipagtanggol ang NPA at ang NDF. At ang kanyang grupo ay pinapangalanan na NUPL. Mga kababayan, at dito ko ito ibubulgar sa inyo. Sa dinami-daming lawyers na matitino, magagaling at matatalino kumpara sa kanya, ba't siya ang pinili ng ICC as legal counsel of the ICC in the Philippines? Kasi recommended siya ng Central Committee International Department ng Communist Party na nakabase sa the Utrecht, Netherlands. Katabi lang ng Hague, Netherlands. Kasi sinasabi nga daw dyan na iyan ay konektado sa kanila. NPA. And correct si Brother J. The ICC is a political instrument. Yes. It is not an objective court. So therefore, ang kanyang simpatya ay papunta sa mga kaliwa. Correct. Sa ngayon, ang sinasabi natin, when Joma Sison was still alive, nandyan siya nakabase for almost 40 years. Nagtago sila dyan sa Utrecht, sa Netherlands, sa Belgium, sa Norway, sa Germany. At itong mga lugar na ito ay malakas ang Communist Operations International. Hindi may pabalik si Joma Sison in spite of the war against humanity, crimes against humanity, na kanyang kasalanan sapagkat hinaharang siya. At hindi tayo makapagsampa ng kaso sa ICC against Joma Sison sapagkat nandun po ang pagharang ng mga grupong sympathizers ng grupong CPP, NPA, NDF. Ang biggest winner sa nangyaring pagkakadukot at iligal na pagkakadetine kay Pangulong Duterte, maliban kay Marcos at kay Romualdez, na sila ay mawawala na ng malakas na threat of political opposition dahil wala na si Pangulong Duterte physically, ay ang CPP, NPA, NDF. That is the reason nationwide sila ay kumikilos at nagpapalakpak para magparada sa pagbubunyi sa nangyaring pagkadukot at iligal na pagkakadetine kay Pangulong Duterte. At kakahiya ang nangyaring yun, Jay, no? Before kayo balik sa inyo, Master Judea and Coach Oli, sapagkat yun po ay isang state-sponsored kidnapping. So, kinidnap po si Pangulong Duterte, walang patumpik-tumpik po ang ating pag-determine nito, sapagkat ang warrant of arrest, bogus ang nag-issue. May warrant o wala, ang ICC ay bogus entity sa Pilipinas. At hindi tinatanggi ni Marcos yan, Coach. Sabi, hindi ko kinikilala ang ICC. Pero we are obligated and mandated to cooperate with Interpol. Palusot, ang Interpol can only coordinate, can only recommend, but they cannot enforce. Therefore, the decision para dukutin si Pangulong Duterte was made by Marcos. At anong ginamit niya? Tamang punto mo, Coach Oli. Ginastusan ito ng gobyerno. Ang nagpa-charter flight, sila Marcos. Ang gobyerno. Therefore, ang ICC, hindi gumamit ng resources. Tama ang description ni US President Donald Trump that the ICC works like a mafia. Like a syndicate, pwede mong bilhin pala ang ICC para magpawarant ka and then gamitin mo ang poder ng gobyerno, magpadukot ka ng tao. Yan ang nangyari kay Pangulong Duterte. So therefore, every Filipino na sa tamang pag-iisip at may matinong paninindigan sa pagmamahal sa bansa, tayo ay may katarungan, Jay, Coach Oli, and Master Judea, na ipanawagan ang agarang pagbabalik kay Pangulong Duterte sa Pilipinas without any condition at i-terminate ang illegal na pagkakadetini sa kanya sapagkat from the very start it was an abduction, a kidnapping known in that context of rendition. Pagdukot po yun, illegal. Jay. Dugtong ko lang bago natin pa. Maiksi lang. That is actually that is very very dangerous. Dangerous. Yung questionable ang warrant of arrest and search warrant. Kasi dadamputin ka lang tapos saka ka na magpaliwanag or papasukin yung bahay mo, isi-search mo. Kaya nga ngayon nakabantay sila sa bahay ni Mayor Baste. Wala pa kagabi. Di ba? So tapos ano sasabihin sa'yo? Walang judge dito. Papasok kami sa ayaw sa gusto ninyo. On our terms. Saka kayo, kung may reklamo kayo, magreklamo kayo. Dangerous. That is very dangerous. Jay. Partner Jay. Ito na. May mga na nababalitaan kami tungkol dito sa ICC na ito ay parang isa sa mga pinakahawak ng mga makakaliwa. Totoo ba yun, kay Eric? Magandang tanong ang binuksan ni Brother Jay. Thank you for that question. Ang ICC po was a creation of non-government organizations. Mainly mga leftist, socialist-oriented, and communist sympathizers na nakabase sa Europe. There is one organization na binuo, Jay, sa tanong mo, na ang tawag po ay ILPS, International League of People's Struggle. The ILPS was created by Communist Party of the Philippines at ginawa siya na International Alliance. Ang ILPS was part sa mga nagtulak para mabuo ang ICC.
Therefore, ang ICC was an idea in the creation of leftist organizations, pro-socialist groups, and pro-communist operators na mainly na sa Europe. So, hindi katakataka sa tanong ni Jay kung ito ba ay konektado sa local communist terrorist group. Of course, pasensya na po kayo, mga kababayan, at dito ko ito ibubulgar sa inyo. Si Attorney Cristina Conte po ay hindi ordinaryong abogada. Yes. Abogada po siya ng Communist Party of the Philippines at ang kanyang operation ay para ipagtanggol ang NPA at ang NDF. At ang kanyang grupo ay pinapangalanan na NUPL, National Union of Patakas Lawyers. Patakas. Kasi tagapagpatakas ng NPA ang grupong ito. Yun pala. Created by CPP purposely. Sa dinami-daming lawyers na matitino, magagaling at matatalino kumpara sa kanya, but siya ang pinili ng ICC as legal counsel of the ICC in the Philippines. Kasi recommended siya ng Central Committee International Department ng Communist Party na nakabase sa the Utrecht, Netherlands. Katabi lang ng Hague, Netherlands. Kasi kung matatandaan kasi natin kay Eric, hinihingi noon ng Pilipinas itong si tatay ni Marcos. Kilala mo yung pangalawang tatay ni Marcos? Si Joma. Si Joma Sison. Magama pala yun. Magama yun. Magama sa pagkabupols. So, yung tatay ni Marcos, tapos si Joma Sison, hinihingi. Ay, pero kababayan niya yun, Ilocos eh. Hinihingi yan noon ng Pilipinas. Ayaw ibigay ng ICC. Ayaw. Kasi nga, ang mga sinasabi nga daw dyan na yan ay konektado sa kanila. NPA. And correct si Brother Jay. The ICC is a political instrument. Yes. It is not an objective court. So therefore, ang kanyang simpatya ay papunta sa mga kaliwa. Correct. Sa ngayon, ang sinasabi natin, when Joma Sison was still alive, nandyan siya nakabase for almost 40 years. Nagtago sila dyan sa Utrecht, sa Netherlands, sa Belgium, sa Norway, sa Germany. At itong mga lugar na ito ay malakas ang Communist Operations International. Hindi may pabalik si Joma Sison in spite of the war against humanity, crimes against humanity, na kanyang kasalanan sapagkat hinaharang siya. At hindi tayo makapagsampa ng kaso sa ICC against Joma Sison sapagkat nandun po ang pagharang ng mga grupong sympathizers ng grupong CPP, NPA, NDF. So the biggest winner of this, dalawa. Ang biggest winner sa nangyaring pagkakadukot at iligal na pagkakadetene kay Pangulong Duterte, maliban kay Marcos at kay Romualdez, na sila ay mawawalan na ng malakas na threat of political opposition dahil wala na si Pangulong Duterte physically at isusunod nila si Vice President Sara Duterte to consolidate power. The biggest winner dito po sa isang napakalaking pagtataksil at pagkikipagkonsabahan ay ang CPP, NPA, NDF. That is the reason nationwide sila ay kumikilos at nagpapalakpak para magparada sa pagbubunyi sa nangyaring pagkadukot at iligal pagkakadetene kay Pangulong Duterte. At syempre, Eric, nakikita naman natin yan. Walang ibang nagbubunyi ngayon kundi yung mga drogista, drug lords at mga terorista, komunistang NPA. Yan ang nakikita natin sa social media, sa mga balita. Pero siyempre, hindi rin pagpapahuli ang mga taga-suporta ni Pangulong Duterte. Kay Eric. Kung makikita natin, napakarami po sa buong Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, nagpapahayag ng suporta kay Pangulong Duterte. Unang-una na dyan, si Pastor Apollo C. Quiboloy. At ito na nga, isang emosyonal na pahayag ang inilabas ni Pastor Apollo C. Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ na nagpapakita ng matinding simpatya at suporta sa pamilya Duterte at sa sambayan ng Pilipino. Ibinahagi rin ni Pastor Quiboloy ang kanyang damdamin ukol sa mga nangyayari pagsubok sa kanyang malapit na kaibigan na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa kanyang pamilya, si Jade Calabroroso. Magbabalita. Sa kanyang pahayag, ramdam na ramdam ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang hirap na nararanasan ng pamilya Duterte. Ayon kay Pastor Quiboloy, labis siyang nababahala at nagulat sa mga ulat ukol sa nangyari sa Villamor Air Base kamakailan, kung saan di umano'y pinilit si Pangulong Rodrigo Duterte na lumipad patungong Netherlands, nalabag sa kanyang kalooban upang humarap sa isang paglilitis na ayon sa kanya ay hindi makatarungan. Ipinahayag din ni Pastor Quiboloy ang kanyang simpatya sa paghihirap ng pamilya Duterte na tanging dalawang abogado lamang, sina Attorney Martin Delgra at dating Executive Secretary Salvador Medaldea ang kasama nila habang pinaligiran ng daan-daang pulis at kalaunan ay sapilitang inihiwalay sa dating Pangulo. Hindi rin nakalimutan ni Pastor Apollo Quiboloy ang mga hirap na dinaanan ng Kingdom of Jesus Christ
noong nakaraang taon kung saan libo-libong mga pulis ang lumusob sa mga compound ng KOJC noong June 10 at ang 16-day siege mula August 24 hanggang September 8. Aniya, nakababahala ang mga ganitong pangyayari para sa mga Pilipino dahil taliwas ito sa ating kultura at ang kakulangan ng malasakit, respeto at dignidad na ipinakita ng mga otoridad ay tunay na hindi katangian ng isang Pilipino. Tinugis ng dating Pangulo ang mga kriminal upang protektahan ang mga mamamayang Pilipino. Ayon pa kay Pastor Kibuloy, sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Duterte, naranasan ng bansa ang kapayapaan at kaayusan at umunlad ang ekonomiya. Kaya ani Pastor Kibuloy, lantarang hindi makapilipino ang ginawang pagtrato sa dating Pangulo kung saan siya'y hindi inirespeto at siya at ang kanyang pamilya ay tinanggalan ng dignidad. Maging si Vice President Sara Duterte ay hindi trinato ng maayos. Aniya, tila ang kawalan ng batas ang namamayani ngayon sa ating bansa. Nananalangin si Pastor Kibuloy para sa divine intervention upang protektahan tayo hindi lamang mula sa mga kriminal, kundi pati na rin mula sa mga nasa kapangyarihan na dapat sana ay ginagamit ang kanilang otoridad upang pangalagaan ang mga mamamayang Pilipino imbes na gipitin at usigin sila. Hinihimok din ni Pastor Kibuloy ang bawat isa na manalangin para sa kapayapaan at pagkakaisa ng bansa kung saan ang mga mamamayan na sumusunod sa batas at may takot sa Diyos ay mararamdaman na sila'y ligtas at protektado ng mga otoridad na kanilang inihalal. Bilang pagtatapos, nanawagan si Pastor Apollo C. Kibuloy na sana'y maghari ang takot at pagmamahal sa Diyos sa puso ng mga namumuno sa ating bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal,